Ilang linggo na rin ang lumipas nang makasama ni Laura ang binatang tricycle driver. Hindi niya lubos sa kalain na muli niya itong makakatabi sa kama dahil sa matinding tampo sa asawa. At nang madiskubre ni Laura na ang taong pinangakuan niyang mamahalin sa harap ng altar at ang taong nagiging sandalan niya na unti-unting bumibihag sa kanyang puso ay mag-ama pala. Hindi niya tuloy lubos maisip kung paano ang gagawin niya. Parehas mahalaga sa kanya ang dalawa. Nagtatalo tuloy ang puso at isipan niya. Sa paglipas ng mga araw, ay unti-unting napapatawad ni Laura ang ginawang kalokohan ng kanyang mister. Labis kasing humingi ng tawad si Jason nung araw na bumalik sa kanya si Laura. Sa tingin ni Laura ay sincere naman ang mister, kaya pilit na lang niyang kinakalimutan ang mga nangyari. Maagang gumising si Laura para pumunta sa malawak nilang bakuran. Punong-puno ito ng halaman at mga bulaklak. Pagkalabas ay nabungaran agad niya ang gwapong driver niya at ang matandang hardinero. Magkape muna kayong dalawa, sabi ni Laura sa dalawang lalaki na abala sa paglilinis sa bakuran. Napalingon ang mga to sa magandang binibining bumati sa kanila. Magandang umaga sa iyo, iha. Bati ng matandang hardinero na si Ruel habang nakangiti sa kanya. Tila na tulala naman si Badong sa suot ni Laura. Nakapantulog lang to ng manipis pero mukhang mamahalin. Hulma ang magandang korte ng katawan nito sa suot niya. Para kay Badong ay napakaswerte ng lalaking napangasawa nito. Bahagyang nakaramdam ng inggit si Badong sa mister ni Laura. Nakatabi niya gabi-gabi. At sa malamang ay gabi-gabi ring pinagsasawaan ang magandang babae. Ito ang pangalawang araw ng dalawang magtito na magtrabaho sa bahay ng mag-asawang Laura at Jason. Hinikayat kasi ni Laura na magtrabaho ang mga to sa kanila. Binigyan niya ng mas mataas na pasahod ng mga to kaya hindi na tumanggi pa ang dalawa. Buti na lang at napapag ni Laura ang dalawa. Gusto kasi makilala pa ng mistisang misis ang anak ng kanyang asawa. Walang kaalam-alam ang mister niya kung sino ang binatang trabahador nila. Matagal pinag-isipan ni Laura ang bagay na to. Sa una natatakot siya dahil baka makilala ni Badong ang kanyang ama na kahawig sa kanyang lumang larawan na nasa kanyang pitaka. Mabuti na lang at hindi nakilala ni Badong si Jason. Dahil siguro matanda na ang mukha ni Jason ngayon at malayo na noong kabataan niya. Maging si Mang Ruel ay hindi pala nakilala noon ang tatay ni Badong dahil nasa malayo ang trabaho nito. Nabaltaan na lang niya na iniwan na sila nito nang makasampa sa barko. Nga pala Badong, marunong ka na bang magmaneho ng four-wheel? Baka kasi biglaan may puntahan ako eh. Opo ma'am, mabuti na lang at natutunan ko agad yung kotse nyo. Sigurado mas malayo mararating natin ito. Pilyong biro ng binata. Mabilis lang natuto si Badong dahil may karanasan na to sa kalsada. Kinuha siya ni Laura bilang kanyang driver. Nag-usap kasi sila ng mister niya na ipapaubayan na sa iba ang pagmamaneho at ang mga trabaho sa hardin dahil may edad na to. Sumang-ayon naman si Jason dahil totoo naman ang sinabi ng misis. Ayaw man niyang aminin pero may edad na talaga siya. Pati sa kama ay kinakapos na rin to minsan. Kaya lagang umiisip ito ng iba pang paraan para mapanatili ang init ng pagsasama nilang mag-asawa. Oo naman Badong. Alam ko namang kaya mo hikitan ng asawa ko eh. Hindi lang sa pagmamaneho. Makahulugang saad ng mistisang misis. Napangiti na lang si Badong sa narinig. Samantalang halos mamatay sa inggit si Mang Ruel dahil hindi lingid sa kaalaman niya na may namamagitang iba sa kanyang pamangkin at sa kanya. Ngunit hindi pa siya sigurado dahil hindi pa niya naaaktuhan ng mga to. Matapos magkape ng dalawa,
ay hinatid ni Laura ang mga to sa barracks nila sa gilid ng kanilang bahay. Parang iisang kwarto lang to na ginawang bodega. Inutusan ni Laura na linisin ng dalawa ang lugar para gawing barracks nila. Habang sinasabi ni Laura ang mga dapat gawin, ay pansin niya ang makulog ang tingin sa kanya ni Mang Ruel. Biglang nailang si Laura sa matanda. Feeling niya kasi ay may ibang kailangan to sa kanya. Ayaw na sanang isama pa ni Laura ang matanda para magtrabaho sa kanila, ngunit parang ayaw siyang iwan ni Badong na mag-isa sa lugar nila. Hindi naman masisisi ni Laura ang binata dahil si Ruel ang nagpalaki sa kanya, kaya hinayaan na lamang niya tong sumama. Mang Ruel, bakit ho ganyan kayo makatingin sa akin? Diretsang tanong ni Laura sa matanda. Narinig ni Badong ang mahinahong tanong ni Laura sa kanyang tiyo. Naku ma'am, pasensya ka na ha. Ganito lang siguro ang epekto ng hindi nakapag-asawa. Sa ganda niyo po kasing yan, hindi ko na napigil na hindi tumingin sa'yo, iha. Napangiti na lang si Laura. Naiintindihan naman niya ang matanda dahil tumandang binata to. Pero sa kabilang banda, parang hindi niya lubos maisip na sa edad ni Mang Ruel ay natipuhan pa rin siya nito. Bahagyang natawa na lang si Badong. Hindi niya akalain na pati ang tito niya ay nabihag na rin ni Laura. Iba talaga ang karisma ni Laura sa mga lalaki dahil pati matanda ay nababaliw sa kanya. Basta Manong, huwag masyado ha. Baka manghinang tuhod niyo kung lagi niyo akong susulepan ng ganyan. Pilyong biro na lang din ang binibini. Napangiti sabay kamot ng ulo na lang si Mang Ruel. Tila nahiya sa biro ng magandang misis. O sige na, maiwan ko na muna kayo dyan. Baka gising ng asawa ko. Saad ng babae. Naging normal ang mga bagay-bagay sa bahay ng mag-asawa. Bumili rin si Jason ng maalagang kambing at manok dahil meron na silang mga mauutusan para mag-alaga sa mga to. Alas 8 ng gabi, sabay nag-shower si Laura at Jason. Parehas silang mga wala ng suot ang oras na yun. Nakayakap ang may edad ng mister ni Laura sa kanyang likuran habang pumapatak sa kanilang katawan ang tubig galing sa shower. Han, kumusta ang dalawang mong trabahante? Nakita ko may itsura yung binata. Type mo ba? Mapangahas na tanong ni Jason sa asawa. Hindi naman Han. Bakit mo natanong? Wala. Baka type mo lang. Hindi Ikaw lang ang type ko, no? Pagsisinungaling ni Laura. Pero ang totoo, hindi pa rin makalimutan ni Laura kung paano siya nabaliw sa binata noong gabing inihiga siya sa madilim na palaya ni Badong. Talagahan? Gusto ko sana isipin mo siya ngayon. Isipin mo, siya ang nakayakap sa likuran mo at hindi ako. Okay lang ba, Han? Pakiusap ni Jason sa misis. Kilala na ni Laura ang asawa. Lagi talaga tong naghahanap ng paraan para lalong ganahan silang mag-asawa sa kanilang pagninig. Tumango na lang si Laura habang unti-unting bumababa ang haplos ng mister sa kanyang katawan. Pumikit si Laura habang ang laman ng kanyang isipan ay si Badong. Na si Badong ang nasa kanyang likuran at nagpapakasasa sa kanyang kagandahan. Napakapit si Laura sa sink ng banyo. Hindi niya may tatanggi sa sarili ang pagkasabik sa binata. Higit kasi itong nakalalamang sa kanyang asawa pagdating sa kama. At isa pa, higit na may maipagmamalaki ito kaysa kay Jason. Napakagatlabi si Laura habang sinasambit ang pangalan ng binatang tricycle driver. Inaamin niyang sa oras na yun, ay parang gusto niyang puntahan si Badong para makasama niya ang totoong Badong. Napangiti na lang si Jason at lalong nanggigil sa naging reaksyon ng magandang misis. Halos mayanig ang buong pagkatao ni Laura sa ganadong asawa.
Nang matapos mag-shower, ay dinala naman ni Jason ang misis sa kwarto nilang mag-asawa para muling pagsuluhan ng malamig na gabi. Matapos ang tagpong yon, ay napansin ni Laura ang pagbabago sa sarili. Parang mas lalo tong mas naging pilya at parang oras-oras itong naghahanap ng lambing ng isang lalaki. Good morning, Badong. Malambing na bati ni Laura sa binatang abala sa pag-alis ng madamo sa paligid ng bakuran. Good morning din po, Miss Laura. Nakangiting sagot ni Badong sa amo. Sa totoo lang, hinikayat ni Laura si Badong na magtrabaho sa kanya para makilala niya to ng lubusan. Pero habang tumatagal, ay parang nagbabago ang intensyon nito sa kanya. Parang gusto niyang nobyuhin to kahit may asawa na siya. Alas 8 pa lang ay pawisan na si Badong sa trabaho. Hindi naman to alintana ng binata dahil doble ang sinasahod niya kumpara sa kinikita sa pagpapasada ng tricycle. Mag-almasal ka na muna, Badong, sabi ni Laura sabay haplos sa likod ng binata. Nagulat si Badong sa inista ng kanyang amo. Parang iba na to kumpara sa dati. Dati kasi ay ilag to sa kanya dahil ang laging dahilan ng babae ay may asawa na to. Sige ma'am. Sakto, medyo nagugutom na ako. Sige, huwag kang mahihiya ha. Wala si Jason ngayon. Sinundo siya ng mga kaibigan niya kaninang madaling araw. Baka kinabukasan pa ang balik niya. Saad ni Laura. Ang usapan ng mag-asawa ay kung maaari ay huwag na sanang papasukin ang dalawang trabahador nila sa loob ng bahay nilang mag-asawa. Gusto kasi ng privacy ni Jason kahit papaano. Pero hindi yun sinunod ni Laura. Talingit sa kanaman ng mister ay nakapalupit na talaga sa misis niya ang binata kahit noong wala pa ito sa kanila. Alika, tuloy ka. Malambing na saad ni Laura kay Badong. Pagkabukas ng malapad na main door ng bahay nila, ay namangha si Badong. May kalakihan ng salang bumungad sa kanya. At sa pagtapak niya sa loob, ay malamig na simoy ng hangin ang tumama sa kanyang katawan. Galing sa malaking aircon sa magkabilang gilid. Wow! Ang yaman niyo pala talaga, ma'am? Manghang saad ng binata. Naku, Badong, yung asawa ko ang mayaman at hindi ako. Sagot naman ni Laura. Hindi masabi ni Laura na ang nagmamay-ari ng malaking bahay na tinatapakan ni Badong ngayon ay ang kanyang tatay. Upo ka muna sa sofa. Ipaghahanda kita ng makakain. Nga pala, nasa si Mang Ruel? Nasa likod po, ma'am. Inaayos yung magiging silungan ng mga kambing at manok. Gusto niyo po tawagin ko? Hayaan mo muna siya, Badong. Mas okay siguro kung masolo rin natin ang isa't isa kahit paminsan-minsan. Piling sambit ng amo. Sa sinabing yun ni Laura ay nagkatinginan silang dalawa. Nangungusap ang mga mata nila na tila alam na ang pwedeng mangyari. Okay lang ba, Badong? Na pakibaba mo munang mga kortina tas pakilak na rin ang pinto para pagbalik ko, wala nang istorbo. Utos ni Laura sa malambing na tono. Alam ni Badong ang ibig sabihin ni Laura. Pero may kaba pa rin to dahil nasa ibang lugar siya ngayon at baka malagay sa alanganin ang buhay niya kapag nahuli sila. Ilang minuto bago bumalik ang mistisang misis at nagulat si Badong kay Laura. Napaka-sexy nito. Nakatapis lang to ng tuwalya habang naglalakad na parang modelo papunta sa kanya. Mapungay ang mga mata ni Laura ng oras na yun. Tila ba nangangailangan talaga ng lambing ng isang lalaki. Matagal-tagal na rin simula nang may mamagitan sa kanila ni Badong. Halos 2 linggo na rin ang nakalipas. Kaya lalong nasabik ang magandang amo sa binata. Maging si Badong ay matagal na ring umaasa na sana makatikim ulit ng biyaya. Ma'am, nasan ho yung pagkain? Napanunok si Badong kay Laura habang pilit iniisip kung bakit walang dalang kahit anong pagkain ng amo. Nagulat na lang si Badong
nang biglang umupo si Laura sa kanyang mga hita. Napakabango nito. Halatang bagong ligo dahil sa basa pa ang mga buhok nito. Bakit Badong? Hindi ka ba mabubusog sa nasisilahin mo ngayon? Paglalambing ni Laura kay Badong. Unti-unting ginalas ni Laura ang pagkakatapis ng kanyang tuwalya. Hanggang sa tuluyang bumungad kay Badong ang lahat. Sa puntong yun ay nawala na sa sarili ang binata. Masuyong dumapo ang labi niya sa labi ng magandang amo. Paibaba, napatingala na lang si Laura sa oras na yun. Sa malamig na salang yun, ay muling hinayaan ng dalawa na pakawalan ang uhaw nila sa isa't isa. Parang ayaw na nilang paawat sa sandaling yun. Aminado ang dalawa na namiss nila ang pagkakataon na ganun. Samantala, hindi mapigil ang mistisang amo na bigkasin ang pangalan ni Badong, kasabay ng pag-uga ng matibay at mamahaling sofa nila. Iba talaga ang dating ni Badong kay Laura, dahil ibibigay nito ang hinahanap nitong pinakarurok. Habang pawisan ay ngiti-ngiti ang dalawa sa isa't isa, hanggang sa maisipang buhati ni Badong si Laura na parang bagong kasal patungo sa kwarto nilang mag-asawa. At doon ay muli nilang pinagsaluhan ng pagkakataong minsan lang mangyari. Badong, pasensya ka na kung sinasamantala ko yung pagiging amo ko sa iyo Medyo nahihiyang sabi pa ni Laura habang nakayakap kay Badong sa ibabaw ng kama. Okay lang ma'am, ginusto ko rin Kaso baka mahuli tayo ni sir. Malaking gulo to kung sakali. May halong takot sa boses ng binata. Hayaan mo. Kahit ang mister ko ay may pagkukulang rin naman sa akin. Medyo naiiyak na sambit ni Laura. Gusto ni Laura na ikiwento kay Badong kung paano siya pinaubaya sa ibang lalaki ng sariling asawa. Pero nagdadalawang isip to. Ayaw niyang kamuhian pa ni Badong si Jason. Sa halip, ay gusto niyang mapalapit ang mga to at makilala nila ng unti-unti ang isa't isa. Pero aminado si Laura na baka siya pa ang maging dahilan ng gulo. Lalo't hindi kayang tanggihan ng isipan at katawan niya si Badong. Samantala, ang hindi nila alam, may isang taong nakamasid sa kanila sa sala bago sila nagtungo ng kwarto. Sa maliit na bintana kung saan hindi na ibaba ni Badong ang kurtina, ay may mga matang nakamasid pala sa kanilang dalawa. Abangan po ang next episode ng ating istorya.